Itong brake pads na to, pagbago, hanggang dito po yan. Mamaya i-ano natin, i-videoan din natin yung bago. Kasi magandang araw po. Turuan ko kayo paano mag-check ng brake pads kung manipis na nang hindi tinatanggal yung gulong. Okay, may mga nagre-request po kasi sa akin ito eh. So ito yon. Yan, itatapat nyo lang sa brake pads. Ayan, tapos makikita nyo to bracket na to, tsaka yung brake pads. Itong bracket na to, ito yung caliper bracket, ito yung piston nyo, ito yung brake pads. Medyo madalim eh, doon tayo sa malinaw. So yun, imagine natin nandito yung gulong ano. So tinapat nyo lang yan. Ito kasi may malabo doon eh. Ayan, ito po yung brake pads ninyo. Ulitin ko, ito yung bracket, ito yung piston. Tapos itong brake pads na to, pagbago, hanggang dito po yan. Mamaya i-ano natin, i-videoan din natin yung bago. Kasi magpapalit kami ng brake pads eh. Ayan, hanggang dito. Pansinin nyo to, itong brake pads na to, lubog na lubog dito sa bracket. Ayan. Ito, laki ng awang. So, yun, isa yan. Kasi, si brake pads, may bakal yan, tsaka lining. Ito, sample. Yung bakal na to, dito nakakabit yung lining natin. Tapos yung bakal na yan, ang kapal niyan, nasa 5 mm. So parang tatansyahin nyo na lang yung 5 mm na yon sa tira na bakal. Kasi pag dito nyo sinilip yan, medyo mahirapan eh, medyo pwede rin sana rito, kaya na baka mahirapan kayo. So mas madali rito. So tansyahin nyo na 5 mm, tapos imagine nyo dito 5 mm na lang. Kagaya nito, layo na nun, layo na oh. Una, distansya rito. Ito, kagaya nito. Ito yung kapal niya. Yan, ganyan. Lubog na lubog na. Okay. Pangalawa, yung tunog po. Kasi yung brake pads, merong ano eh, brake pad wear indicator. Ito yung parang lata o shim. Ayan, kagaya nito. Ito kasi kay sir nawala na eh. Ayan, kagaya ho nito. Pambiyos to eh. Ayan o. Ayan sa kanya. Itong sa Innova, ganyan din. Kaso nung nagkabit nung preno siguro na nakakabit sa original, hindi na naibalik. Kaya paalalahanan ninyo pagka ganito. Usually ganito sa Toyota nang nakakabit to. Kaya ipakabit nyo to yung original nito, kasi pag bumili kayo ng mga aftermarket o replacement parts, walang kasama na ganito. Kasama lagi sa original. So ililipat to. Okay? Ganito rin yung design niya no. Pag manipis na tong lining na to, tutunog yan. Ito na yung kumbaga, ito na yung tatama. Pag nag-brake kayo, may maririnig kayo na parang matining na tunog. O kaya minsan pag sobrang nipis na talaga, kahit hindi kayo nagbe-brake, tumutunog na kasi gawa ng ito na yung sumasayad dyan. Ayan o, yung bakal na yan. Magkakaiba po yung disenyo nyan. Ayan, gaya nyan. Ito sa Fortuner to eh, nakakabit yan. So yun, pangalawa, ito yung pandinig natin. Ulitin ko, yung tunog po niya pag ito na tumama, imagine niyo may umiikot na bakal, tapos parang nakadikit na yung bakal, ganun yung tunog niya. Matining na ganun. Tapos kahit hindi na magpreno, tumutunog na pag sobrang nipis na. So talasan po natin pandinig natin. Okay? So yun, halimbawa naman na tireman, medyo mahina kasi pandinig ko eh. May isa pa ba? Ayun, meron pa isa. Mayroon na akong tinalakay nito eh. Yung ayun. Itong ano nyo, brake master. Si preno po natin may brake master, tapos may reservoir tank. Dito nakalagay yung fluid natin. So pag bumababa po kasi yan,
yung level niyan. Ito yung piston. Dito tayo. Yan. Ito po yung piston na brake. Ito yung tumutulak sa brake pads. Pag nagpreno po kayo, tutulak to. Okay? Pag manipis na yung pads ninyo, ito uurong. Lalabas na yan. Luluwa ng luluwa yan. Ngayon, yung brake fluid ninyo, dito na pupunta sa pundasyon na to. So, ang mangyayari, magbabawas po ng fluid doon sa reservoir tank ninyo. Okay? Hanggang sa mapunta sa minimum yan. Ayan, pag napunta po sa minimum yan, may wear doon. Dito, di lang kita, medyo mahirap. Pero may mapapansin kayong wear dyan. Mangyayari dyan, kahit naka-handbrake kayo, pag nakababa yung handbrake ninyo, nakailaw pa rin yung handbrake icon sa dashboard ninyo, hindi namamatay. Yun, i-check nyo yung brake pads ninyo kasi ang tendency nun, manipis na yung brake pads. Kagaya nito nangyari kay sir kasi follower ko si sir. Tinignan niya yung fluid, mababa na raw. So, pina-check niya sa amin yung brake pads. Ayun, nakita nga namin na manipis na. So, hintayin natin yung bago para makita natin yung pinagkaiba nito, sinasabi ko sa inyo. Okay? So, ayun, ito na po yung bago. Tingnan nyo. I-compare natin. No? Sobrang nipis. Ito yung lining. Ito yung luma. Ito yung bago. Tingnan nyo po yung lining. Maigi. Ito yung lining yan. Yung bakal niya nasa 5mm. Yan. Yun. So, salpak muna natin to. Ayun. Naikabit na ho namin. Ayun. Pansinin nyo po yung area na yan. Ito po yung brake pads. Ito yung caliper. Tingnan nyo, lutang na rito. Halos awan, wala nang awang. Kasi yung kanina, ganito yata yung distansya niyan. Ayan. Sobrang layo na. Okay? So yun, ulitin ko po ulit. Dito, tingnan nyo yung distansya ng brake pads sa caliper bracket. Tapos yung bakal ng brake pad nasa 5mm. So bali, tatantsiometer nyo na lang po, gagamitan ng tantsiometer. Tapos yung brake level, brake fluid level. Tapos yung ingay, brake pad wear indicator po ang tawag doon. Umiingit, yun, okay na. Pacheck nyo agad yung preno niyo, pabuksan nyo, pa-actual check ninyo. Okay? So yun lang. Magandang araw po kay sir. Salamat po na pumayag ang video na to. Follower ko daw sir. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin at mag-ingat po tayong lahat. Okay?